Hello guys! Andito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo ha. Bale, ang isi-share ko na naman ngayon sa inyo guys ay tungkol ito sa pagsapit guys ng New Year ha. Kasi ang daming nagme-message sa akin, mag-share ka naman kung ano yung magandang gawin bago pumasok ang New Year. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Kaya yan ang isi-share ko ngayon sa inyo para papasukin natin guys yung swerte. Yung swerte sa buhay natin ha. Kasi mag-year 2024 na. Kahit ito guys na isi-share ko ngayon, gawin nyo ito bago pumasok ang New Year. Kahit anong year pa yan guys. Ha? Dahil ito guys, kumbaga subok ko na rin ito. Dahil ako nga guys, sabi ko sa inyo, napakahilig ko guys sa mga pampaswerte na yan guys. Kahit na, kumbaga halo-halo na guys yung mga ginagawa kong pampaswerte para ako swertein guys. At ito guys ay talagang kumbaga kumbaga epektibo. Yan guys ang ibig kong sabihin. Unang-una guys, bago pumasok ang New Year. Kasi ito guys ay napaka-importante sa buhay natin na salubungin ang New Year. Yan guys, para kumbaga swertehin tayo ha. Magbibigay ako sa inyo ng mga tips na dapat natin gawin bago pumasok ang New Year para pasukin ang bahay natin guys ng swerte. Yan guys. Unang-una guys, number 1, maglinis kayo ng bahay nyo, mag-general cleaning kayo. General cleaning, ibig sabihin general cleaning, kasi ako pag nag-general cleaning guys, isa-isahin ko niyan lahat ng gamit ko. Lahat ng gamit ko na yan, iisa-isahin ko. Tapos ngayon guys, yung mga hindi ko na ginagamit, ako niya na lang guys yung sundan nyo ha. Sundan nyo na lang ako kung ano yung ginagawa ko. Yung hindi ko na guys ginagamit na mga gamit na kumbaga hindi ko na yan kailangan, yan guys ay ay makagat ko na yung dila ko guys. I-share ko na guys sa mga tao na mas higit na nangangailangan. Yan guys, yung bang kumbaga pwede pa nilang gamitin yung gamit na yan na hindi ko na kailangan. Kahit guys nung time guys na yung mahirap ako guys sa madaling salita. Kasi mahirap naman talaga ako dati guys eh. Nung time na yun guys na mahirap pa ako, talagang ugali ko yan guys na kapag hindi ko nagamit, kahit na damit dyan, na kahit na ano, kasi mahilig ako dati guys sa ukay-ukay. Yan guys, dahil siyempre walang pambili ng mga bago na damit. Yan guys, hindi ko yan ikinahihiya, at least ang importante okay na ang buhay ko ngayon. Ganun guys. At saka hindi ko kinahihiya ang mga ukay-ukay na yan guys. Marami ang gumagamit ng ukay-ukay, kahit yung iba artista gumagamit ng ukay-ukay na yan. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Yan guys, alam na natin, okay, galing ibang bansa, nagamit na, tapos nandito na sa Pilipinas. Kaya hindi natin yan dapat ikahiya. Yun guys, ang ibig kong sabihin, yung mga gamit nyo guys, na mga hindi nyo na ginagamit, na pwede nyo pa i-share. Yan guys, ay i-share nyo na yan. Dahil yan guys, ay magdadala din yan guys sa inyo ng swerte. Dahil guys, ang pag-share guys ng mga gamit na yan, ako subok ko yan eh. Pag ako nag-share guys, may dumarating yan na blessing sa akin. Kumbaga subok ko yan guys. Isa-isahin nyo yung mga gamit nyo ha. Tapos ngayon, pangalawa guys, ano pa ang gagawin nyo? Yung mga gamit nyo guys na may mga crack na yan, mga sira na gamit, kunyari lang plato may crack, baso nyo may mga crack, kahit na ano pa yan, mga TV na sira, electric pa na sira. Lahat guys na mga sira, ilabas nyo yan guys sa bahay nyo. Kung kaya nyo guys na ipagawa yan, ipagawa nyo. Yung magagawa pa. Pero kapag hindi na yan guys, maaayos pa, itapon nyo na yan guys. Halimbawa, may mga bungi-bungi na mga ano guys, na mga palanggana, kasi may mga kakilala ako nito guys, kumbaga malapit guys sa akin, kumbaga naging malapit sa akin. Pagpasok ko sa ano nila, naku, Diyos ko, yung mga palanggana, bungi, tabo, bungi, lahat, yung mga gamit, sabi ko, ano yung mga gamit nyo, kaya pala hindi ka umaasinso, dahil yung mga gamit mo, ganyan ang mga gamit mo, ganyan, kasi ako guys, ugali ko guys, na kahit kunti lang yung gamit ko guys, basta yan guys ay maaayos. Ganun ako guys. Kahit na kunti ang gamit ko, ang importante maaayos. Anin ko yan, yung mga sira-sira nandyan sa loob ng bahay. Ang dami kong ang gamit, mga sira naman. Anong gagawin mo dyan? Nagdadala yan guys ng negative. Negative sa loob ng bahay nyo or kamalasan sa loob ng bahay nyo. Kahit na anong gamit yan na sira, ilabas nyo yan sa bahay nyo. Kung gusto nyo na swertehin kayo guys,
pagpasok ng New Year. Yan guys, ang pinakauna nyong gawin, ha? General cleaning, tapos yan. Yan guys. Tapos ngayon guys, eto pa ha. New Year guys, ha. Pagdating naman guys sa yung mga kalendaryo din guys ha. Yung mga kasi yung iba sa atin guys ay may kalendaryo na para sa year 2024 ha. Lahat ito guys na tip na sinishare ko sa inyo, tandaan nyo ha, ilista nyo. Yan guys, yung kalendaryo nyo guys, di ba may mga kalendaryo na pinamigay na sa atin? Yan guys, pinamigay year 2024. Wag nyo muna yan guys isasabit ha. Wag nyo munang isasabit yan hanggat hindi pumapasok ang year 2024. Kasi kapag yan guys ay nakasabit na yan guys, na halimbawa papasok pa lang ang New Year, is nakasabit na ang calendar nyo na yan, yung mga problema nyo guys ng year 2023 ay madadala yan guys sa year 2024. Kumbaga ang mga problema nyo guys ng year 2023, yung fast, is madadala nyo guys sa darating na taon. Yan guys, kumbaga wag kayo maglalagay guys ng kalendaryo hanggat hindi pumapasok ang January 1. Yan guys ang ibig kong sabihin na. Tapos yung mga luma nyo na kalendaryo, yan guys, alisin nyo na yan guys. Kasi yung iba may mga bahay guys na kahit yung mga kalendaryo nila, yung mga last year pa guys na kalendaryo, hindi niya yan tinatanggal sa dingding nila. Yan guys, masama yan guys. Para bang problema nyo guys nung year 2023, gusto nyo pa rin dalhin guys sa year 2024. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya isa yan guys sa tip din guys na kailangan nyong gawin ha. Yan guys. Tapos ngayon guys, pagdating naman guys sa mga panghanda, talagang kumbaga kabisado na natin yan, yung mga prutas na yan ha. Kumbaga gawin nyo na lang ng 13 na klase, huwag nyong i-eksakto na 12 na piraso. Dagdagan nyo na para mas maganda, para mas abunda ang buhay ha. Alam na natin yan lahat pagdating sa prutas. Tapos ngayon guys, pagsapit guys ng alas 12 ng hating gabi, ha, panglima yan. Kailangan guys ay buksan nyo lahat ng pintuan nyo, bintana nyo, buksan nyo, lahat ng mga drawer nyo, lahat dyan guys, pati bag nyo, wallet nyo, buksan nyo yan lahat guys. Ha, buksan nyo yan guys. Para kumbaga pagpasok guys ng ng blessing, ng blessing sa atin para sa year 2024 o kahit na anong year pa yan guys na mga darating sa atin. Kumbaga pasukin ng blessings guys ha. Tapos lahat ng mga ilaw guys sa loob ng bahay nyo, buksan nyo. TV na yan, buksan nyo. Mag-ingay kayo sa loob ng bahay. Kailangan guys sa loob ng bahay nyo, hindi lang sa labas. Kung kaya nyo na mag-ingay sa loob ng bahay ha, para umalis guys yung mga negative or kamalasan sa loob ng bahay natin. Ha, kasi yan pantaboy ito guys. Hindi naman pwede yung iba nagpapaputok sa loob ng bahay, huwag kayong gagawa ng ganyan ha, kasi yung mga gamit yung baka mamaya puno yan ng pulbura. Hindi yan maganda. Bumili na lang kayo guys ng turutot. Yan guys. Tapos pagsapit guys ng 12 ng gabi, gawin nyo yan, mag-ingay kayo sa loob ng bahay para kumbaga tapos buksan nyo lahat yan para kumbaga lahat ng mga negative na yan guys sa loob ng bahay nyo guys ay lumabas yan. Yan guys ang ibig kong sabihin dahil ayaw nila guys ng maingay. Yan guys. Tapos ngayon ano ang gagawin yan? Yung mga lumabas, kunyari lang ha. Kunyari lang dito sa bahay ko, kunyari lang. Ganun ang nangyayari. Tapos ngayon dyan sa kabilang bahay, istahimik. Lilipat sila dyan guys sa kabila. Lilipat sila. Kaya, yan ang sinasabi ko sa inyo, na kailangan kapag New Year guys, Pasko hala magsilayas kayo. Yan guys, lumayas kayo, maglakwatsa kayo kung saan nyo gustong pumunta Christmas. Dahil guys, pagdating sa New Year, kailangan guys ay nasa bahay kayo. Yan guys, kailangan nasa bahay talaga kayo yan. Para magtahas kayo sa loob ng bahay nyo. Yan guys, ang ibig napaka-importante na ang isang bahay kapag New Year guys ay huwag nyong lalayasan. Dahil papasok ang kumbaga papasok ang year 2024,
panibagong blessing sa ating kailangan. Nandyan tayo sa loob ng bahay, magtahas tayo kung anong mga pampaswerte ang pwedeng gawin natin sa loob ng bahay. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos, kailangan din guys, napaka-importante guys pagdating sa handa ay may pansit kayo ha, pansit. Yan guys, pansit. Tapos, ano guys, masyadong mahaba na guys yung ano ko. Yung sa pagtahas muna, yan guys. Tapos, yung mga bigasan nyo ha, i-next ko na lang guys yung pagdating sa pagkain. Yung mga bigasan nyo guys ha, huwag kayo magparawal na shopping. Yan guys. Ang unahin nyo muna yung mga bigasan nyo guys, punuin nyo yan. Kailangan puno yan guys ng, ng bigas yung bigasan nyo ha. Yan guys, kasi papasok ang New Year para lagi abunda ang buhay nyo. Tapos yung mga asin nyo ha, yung iba dyan, kunti na lang yung asin, kailangan guys, bago pumasok ang New Year, yung mga asin nyo, puno yan. Yan guys, kumbaga puno. Napaka-importante niyan pagdating sa bahay, yung asin na yan. Kahit hindi New Year, kailangan guys, yung asinan nyo guys ay laging puno. Di bali magsobra-sobra ang asin nyo sa loob ng bahay. Wag lang kayong kapusin at wag din kayo guys magbibigay ng asin. Yan guys ang ibig kong sabihin na may manghingi ng asin, huwag kayong magbibigay ha. Dahil masama yan. Parang binigay nyo na guys, yung imbis na siswerteng kayo sa buhay nyo. Kapag nagbigay kayo ng asin, kahit hindi New Year, ha, ang swerte na papasok para bang ibinigay mo na din ang swerte mo. Kapag may nanghingi sa inyo ng asin guys, bigyan mo na lang guys ng 5 piso, sabihin mo, bumili ka na lang ng asin. Hawag na wag kayo magbibigay ng ganyan ha. Yan guys, naisingit ko. Yan guys, kumbaga, yan muna guys ang isi-share ko sa inyo kasi ang haba na guys ng magbibigay pa ako sa inyo guys ng mga tips para sa pagpasok ng New Year. Basta yun muna guys ang na-share ko sa inyo. Sundan yung mabuti yun guys para kumbaga kahit pa paano pagpasok ng New Year ay gumaan-gaan ang buhay nyo. Lahat tayo ay siswertihin yan guys ang ibig kong sabihin ha. Yan lang guys. Thank you guys. Thank you sa mga subscribers ko. Ask him Julie Janim kung ano yung pangalan ko dito sa YouTube. Yun din guys ang pangalan ko sa Facebook ha. Pasensya na kayo guys. Kung bihira ako guys makapag-vlog kasi talagang minsan guys ay busy ako. Yan guys, ito nga nakapambahay lang ako guys, nakaupo-upo lang ako. Yan guys, kasi hindi na rin ako nakakapag-vlog. Sabi ko mag-share muna ako ng mga pampaswerte. Yan lang guys, thank you guys, I love you all.